Napakurap-kurap ako habang nakatitig sa matayog at eleganteng gusali ng Villarreal Empire Holdings. Kahit kailan di ko naisip darating ang araw na papasok ako rito at lalong di ko inisip na gagawin ko yon bilang asawa ng mismong may-ari. Napabuntong hininga ko. What the hell am I even doing here? Seryoso ka bang tatayo ka lang dyan maghapon? Napairap ako at nilingon ang lalaking nasa tabi ko. Si Damian, as usual ay mukhang isang business tycoon na parang kakain ng tao sa suot niyang all-black suit. Matigas sa ekspresyon niya at malamig ang mata niya na nakatingin sa akin. Hindi ba pwedeng i-appreciate ko muna yung gusali bago ako pumasok? Sagot ko. You have 5 seconds. Wow, ang generous mo naman. Sarkasikong tugon ko bago inirapan siya. Tumikim siya at diretsong naglakad papasok ng building. Naiwan akong nakatingin sa likuran niya bago ko siya hinabol. Hoy Damian, bilisan mo naman. Hindi ako mabagal, Belle. Sagot niya nang di man lang lumingon. Napangiwi ako. Nakakainis talaga ang lalaking to. Di pa nga ako nakakapasok sa opisina niya, gusto ko nang mag-file ng resignation. Pagpasok namin sa lobby, agad akong nakaramdam ng tensyon. Napahinto nang maramdaman kong halos lahat na empleyado sa paligid ay nakatingin sa amin. Some were whispering, some were gasping, and others were blatantly staring. Oh my God, yan bang asawa ni Sir Damian? She's really pretty pero parang di sila bagay. Ano bang meron sa babae yan at pinakasalan siya ng boss natin? Narinig ko ang ilan sa mga bulungan at agad akong nakaramdam ng iritasyon. Wala pa silang ibang trabaho? Napatingin ako kay Damian na mukhang walang pakialam. Dire-diretso lang siya sa elevator. Wala ni isang sulyap sa mga empleyado. Napabuntong hininga ako bago siya sinundan. Kalma lang, Belle. Huwag kang magpapa-apekto. Pagpasok namin sa elevator, agad kong tinabihan si Damian at bumulong. Narinig mo ba yung sinasabi nila? Ikaw ang masyadong nakikinig. Wow, so wala kang pakialam. Tumingin siya sa akin na may bahagyang inis. Belle, kung iintindihin mo lahat ng opinyon ng ibang tao, hindi ka mabubuhay ng payapa. Napangawi ako. Okay, fine. Pero seriously, Damian, ganito ba araw-araw sa opisina mo? Ngayon lang, dahil nandito ka? I roll my eyes. Thank you sa reminder. Nang bumuka sa elevator, lumakad siya palabas habang sinusundan ko siya. Pagpasok namin sa isang malaking opisina, agad akong napanganga. Damian's office was massive. Floor-to-ceiling glass windows, sleek black and white furniture, at isang malaking desk na parang bagay lang sa isang kingpin. Akalain mo yun? May taste pala tong si Damian. Okay, Damian. Nandito na ako. Anong gagawin ko? Tanong ko habang nakatayo sa gitna ng opisina niya. Lumapit siya sa desk niya at umupo sa swivel chair. Magtrabaho. Napataas ang kilay ko. Excuse me? I hired you as my secretary. He said matter-of-factly. Napasinghap ako. What? Bumuntong hininga siya. Belle, kasal tayo. Hindi pwedeng puro pagpapanggap lang gagawin natin. Kailangan may trabaho ka rin dito para hindi magduda ang mga tao. Oh, so hindi mo ako in-inform na secretary mo pala ako. You didn't ask. Dahil akala ko assistant lang ako, hindi glorified coffee girl. It's the same thing. Napanganga ako sa sobrang inis. Hindi. Belle, it's either this or magmukha kang trophy wife na walang ginagawa. Napatikam ang bibig ko. Putik, may point siya pero ayoko lang aminin. Fine, sagot ko nang may himutok. Pero let me be clear, hindi ako magtitimpla ng kape mo. Umiti siya ng bahagya. We'll see. Napairap ako at napaupo sa upuang nasa harap ng desk niya. So, anong una kong gagawin? Kinuha niya isang folder at iniabot sa akin. Review this. Kinuha ko yon at binuksan. Ano to? Company reports? Napakunot ang noo ko. Damian, ano bang tingin mo sa akin? Accountant? No. Pero kailan mong matutunan ang negosyo ko? Bank teller ka, di ba? Hindi nagkakalayo ang trabaho mo noon at ngayon. Napasinghap ako. Wait, are you actually training me? I don't like incompetent employees, he answered. So I'm an employee now. Exactly. Napahawak ako sa sentido ko. Bakit ko ba tinanggap tong kasal na to? Huminga ako ng malalim at sinimulang basahin ng report. Pero ilang segundo pa lang napangawi na ako. Damian, ang daming numbers.
Ikaw ang nagsabi na gusto mong magtrabaho, he said nonchalantly. Hindi ko sinabi yon. Ikaw ang nagpumilit. Same thing. I wanted to strangle him. Napahinga ako ng malalim at tiningnan siya. Damian, makinig ka. Hindi ako genius pagdating sa mga business reports. Di rin ako tulad mo na parang robot kung magtrabaho. God, he said leaning back on his chair. At least alam mong wala kang alam. Napairap ako. Kung wala lang tayong kasunduan, Damian, malamang wag mo nang ituloy. He cut me off. You won't win against me, Belle. Napatitig ako sa kanya. Napaka-confident talaga ng lalaking to, nakakainis. Napabuntong hininga ako at bumalik sa pagbabasa ng reports. Fine, mag-aaral na nga lang ako. Good girl. Putik ka. Narinig ko ang mahinang tawa niya. For the first time, parang genuine yung ngiti niya. Napatingin ako sa papel na nasa harapan ko. Isang makapal na document na punong-puno ng numbers, graphs at kung ano-anong corporate terms na hindi ko maintindihan. Damian, I called out, trying my best to sound calm. Ano to? Punong-puno ng numbers, graphs at kung ano-anong corporate terms na hindi ko maintindihan. Hindi man lang siya nagangat ng tingin mula sa laptop niya habang sinagot ako. Financial reports ng kumpanya. Napasingap ako. Financial reports? Damian, bank teller ako dati, hindi accountant. Ang tayong alam kong numbers yung nasa ATM receipt at yung palaging kulang na sweldo ko. This time, he looked at me with his usual blank expression. That's exactly why you need to learn. Napanganga ko. Ba't pa parang ikaw ang boss ko rito? Tama ka, ako nga. I groaned, slamming the folder shut. Damian, hindi to funny. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Sa bangko, simple lang mag-assist ako ng customers, magbibilang ng pera, mag-approve ng withdrawals. Pero dito, Diyos ko, parang alien language to. Umiling siya. It's just basic business knowledge. Basic? Napairap ako. Parang pang demonyo na tong mga terms na to eh. Return on investment, equity distribution, net profit margin. Damian, pinapahirapan mo ko nang wala namang dahilan. Tumikhim siya, sumandal sa swivel chair niya. Belle, tandaan mo, asawa kita. Hindi pwedeng wala kang alam sa negosyo ko. Ayoko lumabas sa mata ng publiko na pinakasalan kita ng walang dahilan. I rolled my eyes. Pwede namang sabihin nilang wala akong pake sa negosyo mo ah. Napataas ang kilay niya. Gusto mo bang isipin ng lahat na trophy wife ka lang? Hindi. I reacted reluctantly. Then learn. Napanganga ako sa frustration. Ba't pa parang sobrang laki ng interes mong turuan ako? Damian, meron akong sariling career bago to. Hindi ako naghahanap ng bagong trabaho. Hindi ba pwedeng umupo lang ako sa opisina mo at magpa-cute bilang asawa mo? Ikaw ang may sabi, ayaw mo magmukhang trophy wife. Ikaw talaga, Damian. Please naman, pwede bang i-adjust natin yung work description ko like wife of the CEO, specializing in sitting pretty and spending money. Napangisi siya pero agad ding nawala. Rejected. Hayop ka talaga. Naramdaman kong tumaas na ang stress level ko. Napahawak ako sa sandido ko bago nagbuntong hininga. Okay, fine. Kung gusto mong mag-aral ako, bigyan mo ako ng task na hindi pang genius. Start me with something easy. Saglit siyang nag-isip bago tumayo. Pumunta sa isa pang table ko sa nakapatong isang tray ng coffee maker. Sige, start with this. Napatitig ako sa kanya. You want me to make coffee? Tumingin siya na para bang obvious na dapat ko talagang gawin yon. Yes, I told you, Damian. Hindi ako glorified coffee girl. It's just coffee, Belle. Napairap ako at lumapit sa coffee maker. Ano ba naman ang hirap gumawa ng kape, di ba? Sa bangko nga, nakakapagtimpla pa ako ng 3-in-1 pag break time. Madali lang to. Pindot dito, bukas ng takip doon, hanggang sa biglang splash! Napatalon ako na biglang tumalsik ang mainit na tubig mula sa coffee maker at dumali yon sa counter. Agad akong umatras at napatili. Mabilis akong nilapitan ni Damian. Belle, what the hell? Napangwi ako at nalingon siya. Ewan ko ba? Kala ko marunong ako, pero ba't parang malfunctioning tong coffee maker mo? Tumitig siya sa akin na parang di makapaniwala. Are you seriously telling me na hindi ka marunong gumamit ng coffee machine? Nagwo-work ako sa bangko, Damian, hindi sa Starbucks. Napahawak siya sa sentido niya. Unbelievable. Napamewang ako. O anong gagawin mo?
Tatanggalin mo ako sa trabaho ko bilang secretary mo? Trust me, that is very tempting. Napanguso ako at nalingon ang nagkalat na tubig at coffee ground sa counter. Sige na nga, ako nang maglilinis. Pero bago pa ako makagalaw, hindi na niya na ako papalayo. You're hopeless. Ako na. Napasinghap ako. What? Damian, hindi CEO duties ang paglilinis ng coffee spill. You will just make it worse. Wow, thank you sa tiwala. Napahinto siya sa ginagawa niya at sumulyap sa akin. Belle, this is why you need training. Napairap ako. Damian, gusto kong linawin ang pagiging CEO ng isang multi-billion company expertise mo, hindi pagiging barista, so wag mo akong i-judge. He let out an exasperated sigh. God, you're exhausting. Alam ko. Ang tanong, kaya mo ba itong tiisin for life? Tumigil siya at tinitigan ako. Hindi ko alam kung naiinis siya o natatawa, pero sa dulo umiling lang siya at nagpatuloy sa paglilinis. Napangisi ako. Aba, mukhang natutunan ko na kung paano siya asarin ang hindi niya namamalayan. Malamig ang aircon sa opisina ni Damian, pero mas malamig sa akin ang tingin niya. Perfect. Hindi pa nagtatanghali, bad trip na agad siya sa akin. Belle. Malamig niyang tawag habang nakatayo sa harap ng desk niya. Hawak ang isang folder na parang may mabigat na kasalanan ako. Napanguso ko habang umupo sa swivel chair. Habang sa kabilang dulo ng opisina niya. Yes, dear? Napasingap siya at pumikit na parang nagdarasal sa matinding pasensya. Anong ibig sabihin nito? Nilapag niya sa harapan ko ang folder. Tinignan ko ito. Mukhang isa to sa mga documents na inutos niyang ayusin ko kaninang umaga. Oo. Financial report? Inosenteng sagot ko. Napapikit ulit siya. Alam ko. Bakit mo pa tinatanong? Inangat niya ang ulo niya at binigyan ako ng tingin na parang gusto ko itapon palabas ng bintana. Belle, ano tong sinulat mong profit and loss summary? Tumingin ako sa document at napakagat-labi. Oops, you made a mistake? Tanong niya na nakataas ang kilay. Hindi naman. Lumapit siya at tinurong isang part ng report. Belle, ang total net income ng kumpanya hindi 5 piso. Napangawi ako. Oops? Oo, oops nga. Napakamot ako ng ulo. Baka clerical error lang yan. Talaga? Napakunot ang noon niya habang binabasa ang ibang parte. At itong annual revenue, bakit may doodle ng unicorn sa gilid? Napahagikik ako. Ang cute, diba? Hindi siya natawa, na hindi man lang lumambot ang ekspresyon niya. Belle, yes? Did you even take this seriously? Napapalatak ako. Grabe ka naman, of course. Kaso kasi, Damian, ang hirap kasi ng binigay mong trabaho. Hindi ko naman 42. Nagtagal ang tingin niya sa akin bago siya bumuntong hininga at naupo. Fine. Starting today, hindi ka na mag-ayos ng reports. Napasinghap ako. Talaga? Thank you, husband. Napaangat ang kilay niya sa salitang husband pero hindi niya na lang pinansin. Pero may bago kang gagawin. Napaatras ako sa upuan ko. Ano yun? He smirked. You're going to attend a business meeting with me? Napanganga ko. What? Damian, wag kang ganyan. Parang mas okay pa yata yung financial reports kaysa makinig sa mga boring na usapan mo. Boring? Inirapan niya ako. Belle, ang trabahong ginagawa ko, ang bumubuhay sa kumpanyang ito. Anong gagawin ko sa meeting? Hindi naman ako CEO. Gusto mong malaman? Hindi. Too bad, you have no choice. Napapikit ako sa frustration. Pwede bang i-negotiate itong kasunduan natin? Ayoko nang maging sekretary mo. Napangiti siya pero hindi yung tipong mabait. Nakakainis nang ngisi ni Damian alert. No, sinabi mo ay mo maging trophy wife, diba? Napalunok ako. Ba't ko nga ba sinabi yon? Kung ako na lang kayang CEO, biro ko hoping na hindi niya seseryosohin. Pero tumingin siya sa akin ng diretsyo. You wouldn't last a day. Challenge accepted. Napangisi siya. Sige, bukas ikaw magpe-present ng quarterly report sa board members. Napanganga ko. Hoy, joke lang, wag kang ganyan. You said challenge accepted. Napatingin ako sa kanya and I swear, nagsisisi na ako sa dila kong di marunong magpigil.
Nakatayo ako sa harap ng isang long conference table habang nakaupo sa gilid nito ang isang grupo ng board members na pawang mukhang seryoso at handang sumabak sa gera. Pero ang totoong gera, nasa loob ng utak ko. Bakit ba kasi pumayag akong gawin to? Sa kanan ko nakaupo si Damian, kalma, composed at talatang aliw na aliw sa paghihirap ko. Pinanood niya ako habang nakakunot noo, pero kita ko ang bagyang ngisi niya na pilit itinatago. Hinawakan ko ang presentation clicker. Sinubukan kong mag-focus sa screen. Okay, Belle. Isa kang independent woman. Kaya mo to. Good morning po. Palimula ko. Pilit nginingitian lahat kahit gusto kong maglaho na sa ilalim ng mesa. Ako po si Belle Ramirez Villarreal. Napatingin ako kay Damian. Parang naghihintay ng cue kung tama bang sabihin yon. Pero ang sagot niya lang isang blank stare. Hayop talaga tong lalaking to. Bumalik ako sa presentation. At ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang quarterly report ng kumpanya. Nag-click ako ng slide. Lumabas sa screen na isang graph na kahit ako hindi ko maintindihan. Ano ba to? Ba't may pababa? Dapat ba akong kabahan? Isang lalaki sa dulong table ang nagtaas ng kamay. Miss Belle, would you mind explaining the revenue trends for the past 3 months? Naparunok ako. Revenue trends? Opo. So, as you can see, may mga lines po dyan. Tinuro ko ang graph gamit ang clicker. At kung mapapansin nyo, may pataas, may pababa. Napansin kong may kumarap ng mabilis sa audience. Damian, on the other hand, rested his chin on his hand, looking very entertained. Nagpatuloy ako. Ang ibig sabihin po nito ay may mga panahong mataas ang kita at may mga panahong hindi mataas. May kumalabit sa papel niya. Isang babae sa kaliwa ang muling nagtanong, "And what do you think caused the decline in profits last month?" Traffic po. Halos mabingi ako sa katahimikan na bumalot sa loob ng conference room. Si Damian na natiling tahimik pero halatang gustong matawa. Traffic? Tanong ng isang board member. Hindi sigurado kung seryoso ko. Ngumiti ako. Opo. Kasi po pag traffic, late ang employees tapos nagiging cranky sila. And we all know that a cranky employee leads to bad customer service. Kaya ayun, bumaba po siguro yung kita. Narinig ko ang impit na pag-ubo ni Damian. Alam ko, pinipigil niya ang tawa. Huminga ako ng malalim. Time to redeem yourself. Nag-click ako sa next slide. Dito naman sa graph na to, makikita natin ang ano nga po ulit to, Damian? Narinig ko ang ilang board members na tila hindi makapaniwala sa tanong ko. Damian, on the other hand, leaned forward, looking completely unbothered. Profit margins. Malamig niyang sagot. Right, profit margins. Inulit ko na parang natural lamang. So, ang ibig sabihin nito ay, well, mas malaki po yung kita kaysa sa gastos. Tama po ba, Mr. CEO? Nagtaas siya ng kilay. Ideally, yes. Napangiti ako. O, diba? Alam ko pala. May narinig akong isang babaeng nagbuntong hininga. Mr. Villarreal, sabi niya, diretsyong tumingin kay Damian. Is this some kind of a joke? Napansin kong may nag-aalinlangan na sa credibility ko, kaya bumelo ko. No joke po ito. Ma'am, seryoso po ako. Pinilit kong gawing kumpiyansa ang boses ko. Alam ko pong hindi ako business expert pero nag-aaral po ako and I am willing to learn. Mukhang hindi impressed ang karamihan sa kanila. Damian finally decided to speak. Miss Belle is still adjusting to her new role but rest assured she will be competent in no time. Napasingap ako at napalingon sa kanya. Wow, confident. Ako mismo hindi sigurado kung mangyayari yon. Tumayo si Damian at naglakad papunta sa tabi ko. That would be all for today. Tapos, hinawakan niya ako sa siko at hinila papalayo. You did something. Bulong niya habang lumalabas kami ng conference room. Damian, pinahamak mo ko? Bulong ko pabalik. You were the one who accepted the challenge. Hindi ko akalaing bababuhin mo ko sa harap ng board members mo. You did that to yourself. Napatigil ako sa hallway at hinarap siya. Belle, maswerte ka ngang pinabayaan kitang subukan. Kung alam ko lang na ganito yung kahihinatnan, dapat inayaan na lang kita na ikaw mag-present habang nagmamanicure ako sa gilid. Napatingin siya sa akin na para bang hindi makapaniwala.
Are you seriously telling me na gusto mo lang umupo at mag-manicure habang nagmi-meeting ako? Nag-isip ako saglit bago tumango. Oo, kung gusto mo ng audience na papalakpak sa galing mo, kaya ko yun. Umiling siya. Hopeless. Naglakad siya palayo pero di ako nagpatinag. Damian, Belle, you are my wife. That means people will expect you to be more than just a pretty face. Aba, so inaamin mong maganda ako. He rolled his eyes bago nagpatuloy sa paglalakad. Napangisi ako. Well, at least may progress. Belle's POV. Matapos ang humiliating presentation ko sa harap ng mga board members, nagmukmuk ako sa loob ng opisina ko. Hindi ko alam kung dapat ko na nga bang tawaging opisina kasi mukhang pinagtapunan lang to ng mga lumang gamit. Isang maliit na desk, isang lumang filing cabinet, at isang upuang di ko sigurado kung safe pang upuan. Seryoso ba, Damian? Ganito ba ang opisina ng asawa ng CEO? Napairap ako. Ano to, stockroom? Napabuntong hininga ako bago tinanggal ang heels ko at pinatong ang paa sa mesa. Di ko na rin pinatay ang aircon kahit ramdam ko na parang freezer ang buong kwarto. Kahit pa paano nakaka-relax naman hanggang sa tok-tok, napadilat ako. Oh great! Belle? Malamig na boses ni Damian mula sa kabilang pinto. Umayos ako ng upo pero di ko pa rin binababa ang paa ko sa mesa. Ano na naman? Binuksan niya ang pinto at agad na sumalubong sa kanya ang gulo ng kwarto ko. Sapato sa sahig, jacket na nakasabit sa likod ng upuan, isang tasa ng kape na hindi ko pa nagagalaw. Kulot agad ang noon niya. Ano to? Bahay tambakan? Sinamaan ko siya ng tingin. Wow, Damian, ang ganda-ganda naman ng welcome speech mo ha. Talagang iniinsulto mo agad yung opisina ko. Hindi siya nagpatinag at pumasok pa rin. For someone na wife ng CEO, ang dumi mo namang magtrabaho. Oh my God, Damian, leave me alone. Hindi siya nakinig at tumayo lamang sa harapan ko. By the way, may ipapagawa ako sa'yo. Napatas ang kilay ko. Ano na naman? Since hindi ka nakikialam sa financial reports at di ka rin magpe-present sa board, I have a new task for you. Napataas ang kilay ko. At ano yon? Ngumisi siya pero hindi masyadong makangiti. That smug, annoying smirk that makes me want to throw my shoe at his face. You will be assisting me in meetings with VIP clients. Halos mapatulon ako sa upuan. Ano? Damian, seryoso ka? Umiti siya pero sa tono ng boses niya. Alam kong hindi ito totoong pabor sa akin. You wanted to do something worthwhile, don't you? Hindi ito ang ibig kong sabihin. Napapikit ako sa inis. Bakit ako? You're my wife. Wow, ngayon lang kita narinig na proud kang asawa mo ko. Nagkibit balikat siya. I need someone who can keep up with conversations and entertain our clients. Wow, so para akong hostess sa role ko. Exactly, napasingap ako. Hoy Damian, I was being sarcastic. Too late, tumalikod na siya. Hoy Damian, bumalik ka rito. Huminto siya sa pintuan. You'll start tomorrow, 7 a.m. sharp. Napanganga ko. Anong 7? Yup. Damian, Diyos ko naman. Hindi ko kaya ng ganun kaaga. Ngumisi lang siya. Then adjust. At tuloy na siyang umalis. Iniwan akong nanggagalaite sa loob ng office na mukhang stockroom. Napahawak ako sa ulo ko at napatingala sa kisame. Ano bang nagawa kong kasalanan sa past life ko at ito na ang kapalaran ko ngayon? Pero isang bagay lamang ang sigurado ko. This means war.